Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagbiyahe na naman ng ating Pangulo sa Brunei at Singapore. Grabe, the most troubled president in Philippine history. Kaya i-advertise ko lang yung ating dark chocolate, meron tayong available stock. Dito kayo mag-contact 0916-90-00997. Kaya lang, ang nandyan lang sa Cagayan de Oro, okay, malalapit na bayan sa CDOC ang pwedeng mabigyan ng dark chocolate. Dahil hindi pa pwedeng ipadala sa LBC ang dark chocolate dahil natutunaw ito sa init ng panahon. Okay, biyahe na naman ang Pangulo. May 28 to 29 Brunei, and then May 30 to 31 Singapore. Okay. Pang ilang, if I'm not mistaken, pangatlong biyahe na yan sa Singapore. Yung una noong 2022, and then pangalawa last year lang. So ito, pangatlo na. Ang tanong, manonood na naman ba sila ng F1 Grand Prix? Chinek up ko kaagad yung schedule ng F1. Ay, tapos na pala. Noong March this year, nagkaroon ng F1. So, wala na silang mapapanood na F1. So, ano ang purpose ng presidente pagpunta sa Singapore? Magsasalita daw siya as keynote speaker sa Institute of International Security Studies, something like that. Keynote speaker. Yung Brunei naman, state visit. I don't know. Pangalawa na ata niya itong sa Brunei. Kasi bago lang siya nagpunta ng Brunei. Yung balita na parang nagpa-check up, nagpagamot. Pangalawa na ito, pangatlo na kaya. So pabalik-balik na siya, ito, kaninang umaga, may nagpadala sa akin ng caricature o picture, yung nasa thumbnail natin. Ferdinand Magellan Jr. Ano bang pangalan ni Magellan? Ferdinand yan, Yeah, Ferdinand Magellan. Ito naman is Ferdinand Marcos Jr. Bongbong. Ferdinand Magellan Jr. alias Bong, the Explorer. Don't know sinong gumawa nito. Ang ganda. Tapos, nakalagay dito is June 2022 up to April 2024. Okay? That is 22 months, 22 countries, 4 continents, discovered the Philippines. Discovered pledges. Nakakatawa. In 22 months, wala pang 2 taon, ang ating Presidente Bongbong the Explorer, parang Ferdinand the Magellan the Explorer, nakapunta na sa 4 na continents dito sa ating mundo, 22 countries, at ang nadiskubrihan, puros mga pledges. Ay nako, daanin na lang po natin sa tawa dahil wala tayong magagawa eh. Yun ang gusto ng presidente. Travel and travel para maghikayat daw ng foreign investments. Meron naman, in fairness, kailang mga pledges. Pagbalik, press release kaagad ang PCO. $4 billion in pledges. Ang daming mga pledges. Kaya, nakakainis yung mga pledges na yan. Ang tanong, out of those pledges, magkano ang actual na investment? Ito,
early this year, last month ata, mga kongresista nag-press release. Oo, nag-press conference. Lumalabas ang spokesman ng Pangulo ngayon, mga kongresista. Iba-iba. Meron silang press conference, press release sa Kongreso na pinupuri nila si Speaker Martin Romualdez, pinupuri ang presidente, napakasipag daw itong dalawa. Kasi every time magbiyahe ang presidente, kasama ang speaker. Then of course, the First Lady, yung tatlo na yan. Napakasipag magbiyahe. At ang investment daw, yung flow of money, yung investment money sa Pilipinas, itong 2024, 1.7 trillion pesos. Wow, nakakalula, ang dami. So, kung totoo yun, dahil press release lang kung totoo, maganda kasi madami-daming investment yun, 1.7 trillion pesos. So, dapat ito mag-create ng maraming trabaho, makatulong sa ekonomiya. Kaya lang, alam nyo, pagkatapos yung press release na yun, press conference ng mga kongresista, after 1 or 2 weeks, naglabas ng data ang Philippine Statistics Authority, nag-announce ang unemployment rate ng ating bansa for the month of, I think, April, tumaas. Dati, yung March, 3.6 unemployment rate. April tumaas 3.9 and that means halos 2 million jobs na wala sa Pilipinas. Yung data ng Philippine Statistics Authority. Yun ba yung pinagmamayabang ng administrasyon ng mga kongresista na napakasipag ang ating Pangulo? Na ang daming mga pledges? Yes, no problem yung pledges. Kaya nga dito sa Bong the Explorer discovered pledges. Maligaya na ang administrasyong ito sa mga pledges. Kaya lang, hindi ka naman mabubuhay sa pledges. Ang gusto ng mga Pilipino, actual investments, actual trabaho para makapagtrabaho ang Pilipino at hindi magugutom. Para ang mga Pilipino hindi na mag-abroad, hindi na mag-OFW. Di ba yun ang pangako? Kaya ang daming OFWs na sumuporta kay candidate BBM noon. Ano siya? Baha. Parang bagyo, Yolanda ang lakas ni BBM sa mga OFWs dahil pangako naniwala tayo sa pangako na bayan babangon muli, mag-create ng maraming trabaho. Ito pala, magbiyahe kahit saan, gagastos ng billions of taxpayers' money at ang return of investment pledges. Wow naman. Anyway, sa kagaya ng sinabi ko kanina is, wala, tawanan na lang natin ang ating problema. Hindi naman natin ma-stop ang presidente na sige lang kabiyahe. Okay lang sana kung magbiyahe naman. Kaya lang yung menos gastos. Nako, yung 2022 na binulgar ng na ang daming daladalang mga asungot. Mayroon akong subscriber, hindi ko na lang pangalan. Galit na galit siya kasi may mga kaibigan siya sa Malacanang. Sabi niya, alam niyo sir, every time na magbiyahe sila sa Malacanang, naku, tuwan-tuwa sila kasi kahit daw mga katulong dinadala. Tapos, sky is the limit pag mag-grocery, hindi na mag-grocery, mag-shopping. At charge lahat sa, foreign travel ng presidente, billions of pesos. Kasama na siguro doon yung confidential and intelligence fund. Ang laki. Ang budget ng presidente is around 10 billion pesos. Correct me if I'm wrong, for this year alone. Ang laki naman yan, 10 billion pesos. Nako.
Samantalang, ang daming mga Pilipino na naghihirap, halos hindi makabili ng bigas kasi pataas ng pataas ang presyo ng bigas. So habang naghihirap ang mga Pilipino, may nagpapakasarap dyan na biyahe ng biyahe. The Explorer nga, tama-tama, Ferdinand, the Explorer, discovered pledges after traveling 4 continents and 22 countries in 22 months. Mabuhay, Bong, the Explorer.